hapon mga kamoto at welcome sa aking YouTube channel. Today, i-review natin yung aking YTX 125 na nabili ko 2 years ago. So, ang kanyang tinakbo noon, ito kasi nakuha ko ng repo. So, may tinakbo siya ng 14,000. And then ngayon ay titingnan natin yung kanyang odometer at sasabihin ko rin sa inyo yung mga naging problema sa motor na ito. So, itong ating YTX ay bali pang araw-araw natin siyang ginagamit. Tumatakbo siya sa Laguna. Calauan, Laguna. Then, balikan dito sa Cavite. Minsan dalawang beses ako bumabalik sa Laguna. Uwian din dito. Yung napakalayo. So, silipin natin yung kanyang odometer. Ayan, meron siyang odometer na 32,508. Pero bukod doon, meron pang mga pagkakataon na tumatakbo ako na sira yung kanyang speed cable. Okay, hindi nabibilang din yung kanyang takbo. So, ibig sabihin, marami pang mga mas malaki pa yung kanyang tinakbo. Okay, so ang nagustuhan ko sa kanya sa 2 taon na paggamit ko sa kanya, dorepo ko siya nakuha 14,000 ko yung kanyang tinakbo. Ang nagustuhan ko sa kanya, hindi pa ako binibigo nitong si YTX. Okay, so far sa buong 2 taon na paggamit ko kay YTX, may mga naging issues din. Pero mapapanood nyo din siya sa ibang mga motovlog, yung mga review ng YTX, FC, SC pala. Makikita nyo yung common na problem na Yamaha. Okay, una, itong clutch cable. Yung clutch cable niya noon, ito iba na to. Napalitan ko na tong clutch cable niya, hindi na ito. Kasi yung spring niya, parang nagdikit-dikit na sa loob. So sabi ng mekaniko, kailangan na palitan. And then other one, pagka pinapaandar ko siya tuwing umaga, medyo mahirap siyang paandarin na. Hindi ko alam kung anong dahilan. Ngayon, kung alam niyo kung anong dahilan, pwede niyo i-comment sa comment section. Next, itong ari ko. Init pa kasi kakarating ko lang galing ng 13. Other one, itong kanyang carburetor, yung kanyang carburetor. Dati nasira na to, nag-overflow kasi, pero ang ginawa ng mekaniko, sinigpitan lang dito. Kaya nga hindi na siya mabuksan. So, isa ito sa common problem ng Yamaha. Carburetor kasi laging nag-overflow. And then ngayon, ang isa din sa na-encounter kong problem dito sa engine naman, pero hindi pa ito nabubuksan. Ang nagiging problem ko lang pag umaga, kasi medyo mahirap siyang paandarin. Gawa ng ino-off ko ito, naka-off lagi siya. Ngayon pagka pinapandar ko ng umaga, ang hirap niyang paandarin. Nagtaas din kasi ako ng velocity ng langis. Dati ay 10W40 lang, ngayon ay 20W50 kasi mas malayo yung aking. So far, yun lang ang naging issue. Ito pa pala itong mga cable na gamit since katagalan na rin. May mga sira na. Pero hindi sa loob naman. Itong lang, pang ibabaw niya lang na cover ang nasira. Napunit na. Okay, so ang tanong ngayon ay sulit pa ba si YTX ngayong 2024? Ang year model po nito ay 2019. So, matagal-tagal na rin po siya. Pero 2 years pa lang po siya sa akin. Okay, ang sagot ko doon ay sulit na sulit pa rin siya. Kasi sa tibay, talagang matibay. Sa takbo talaga naman. So,
swabing pa rin po ang takbo dito. Sa susunod na video ay ipapakita ko sa inyo yung top speed ng gamit nating YTX. Okay, kung bago ka pa lang, subscribe ka na para updated ka sa mga susunod pa nating video. Ang next one natin ay yung mga pinalitan ko sa ating YTX. Okay, maraming salamat po.